paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ko nga pala si Teacher Marivic na maghahatid sa inyo ng isang kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay kwento tungkol sa isang batang nakapagbigay saya sa kapwa niya bata. Ilan at kung paano niya ito ginawa, iyan ang tutunghayan natin sa ating kwento na pinamagatang si Chuchay, ang batang mapagbigay. Isinulat ni Teacher Levi June S. Estrellana mula sa Dibisyon ng Negros Occidental at iginuhit naman ni Teacher Renel John P. Micabel. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng multimedia presentation ng inyong lingkod, Marivic J. Cagas mula sa Zamboanga del Norte Division. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Si Chuchay, ang batang mapagbigay. Malapit na ang Pasko. Bawat tahanan ay punong-puno ng palamuti at ang lansangan ay napalilibutan ng mga parol na makulay at mga ilaw na kumikislap-kislap. Ito ang araw na hinihintay ng bawat bata para makatanggap ng mga regalo mula sa kanilang mga ninong at ninang. Maagang gumising si Chuchay na may bakas na ngiti at galak sa kanyang mukha. Iyon kasi ang araw na pinakahihintay niya, pagsapit ng buwan ng Disyembre. Sabik na sabik si Chuchay na pumunta sa kanyang mga ninong at ninang. Nagsimula na siyang maghanda ng kanyang sarili. Dali-dali siyang naligo sa kanilang malinis na banyo bilang paghahanda sa araw na iyon. Pinili niya ang kaniyang magarang damit at nagbihis siya. Isinuot niya rin ang kaniyang paboritong sapatos. Siniguro ni Chuchay na maayos ang sarili. Pumunta siya sa hapagkainan at sabay silang kumain ng almusal na inihanda ng kaniyang nanay. "Inay, handa na po ako," tuwang-tuwang sabi ni Chuchay. "Ang ganda mo, anak," sabi ni Nanay Flora. "Nako, anak, tiyak na matutuwa sila sa iyo dahil maganda ang ayos mo," wika ni Nanay Flora. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at agad na sumakay ng jeep patungo sa kanilang pupuntahan. Habang tumatakbo ang jeep, nakakita si Chuchay ng mga bata sa kalsada. Nalungkot siya sa kanyang nakita. "Inay, nakaaawa naman sila. Sana po ay may tumulong sa kanila," malungkot na sabi ni Chuchay. "Oo nga, anak," sabi ni Nanay Flora. Sa bawat bahay na pinuntahan ni Chuchay ay may natanggap siyang mga regalo tulad ng laruan, damit at sapatos. Hindi naman nakalimutan ni Chuchay magpasalamat sa kaniyang mga ninong at ninang sa mga natanggap niyang regalo. "Maraming salamat po sa regalo, Ninang Rose," wika ni Chuchay. "Walang anuman, basta ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuting bata," sabi ni Ninang Rose. "Siyempre naman po," sagot naman agad ni Chuchay. Bawat taon, punong-puno ng regalo ang bag ni Chuchay tuwing umuwi siya sa kanilang bahay. Sa muling pagsakay nila sa jeep, nakita niyang muli ang mga bata sa kalsada na kumakain ng tinapay. "Inay, marami naman po akong regalo sa bag ko. Pwede bang ibigay ko ang iba sa kanila?" sabi ni Chuchay. "Sige anak, bibigyan natin sila pagbaba natin ng jeep." Nagagalak na wika ni Nanay Flora.
Pumara at bumaba ng jeep sina Chuchay at Nanay Flora para puntahan ang mga bata sa kalsada. Bitbit ni Chuchay ang mga natanggap na regalo mula sa kaniyang mga ninong at nina. Lumapit si Chuchay sa isang batang babae na punit-punit ang damit. "Magandang araw, ako si Chuchay. Sana magustuhan mo ito," sabi niya. "Maraming salamat. Tiyak na matutuwa ang mga kapatid ko sa ibinigay mo," sabi ng bata. "Walang anuman," sabi ni Chuchay. Nakita rin ni Chuchay ang batang lalaki sa tabi ng basurahan. Naawa si Chuchay sa bata, kaya binigyan niya ito ng laruan. Tuwang-tuwa ang bata nang matanggap niya ito. "Maraming salamat," sabi ng batang lalaki. Muling lumapit ang batang babae kay Chuchay. "Sana marami pang mapagbigay na bata na katulad mo, Chuchay," sabi ng batang babae na may ngiti sa mga labi. "Inay, magaan pala sa pakiramdam kapag may napasaya kang ibang tao," wika ni Chuchay. "Oo nga, anak," sabi ni Nanay Flora. "Sana lahat ng bata ay makatanggap ng regalo ngayong Pasko," sabi ni Chuchay. "Hindi lang tuwing Pasko, dapat magbigayan at magmahalan, kundi araw-araw," sabi ni Nanay Flora. Tuwang-tuwa ang nanay ni Chuchay sa kabaitang ipinakita ng kanyang anak sa kapwa. Niyakap niya ang kanyang anak nang may tuwa sa kanyang puso dahil alam niya na nakatulong si Chuchay sa iba. Natutuwang umuwi si Chuchay dahil alam niyang nakapagbigay siya ng saya sa mga batang katulad niya sa araw ng Pasko. At dito nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.